guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po kayo kahit saan man bansa dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, ate, kuya, tito, tita at lolo at lola. Mag-ingat po tayo sa Pilipinas po dahil maganda po tayo ay palaging malusog. Di po ba? Sa araw na ito, meron po tayong bibigyan ng reaction video. Walang iba, ito po si Dodong Ruel. Pero bago po tayo guys pupunta sa kanyang video, ay nais ko po muna supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. And of course, Ruel of Malalag and Rochelle Morales Vlog. Huwag po tayo guys mag-skip ng ads dahil po sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naitutulong po sa kanilang mga paglingap, no? Kasama po kayo doon dahil hindi po kayo nag-skip ng ads, ay kasama po tayo doon sa mga kanilang pagtulong sa paglingap guys. So, ganun din po, makisuyo po si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog. At paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. Diba? So, let's go. Puntahan po natin to guys, no, ang kay Ruel of Malalag na pagbisita kay Nanay Ima. So, let's go. Dito guys, no, binisita muli ni Dodong si Nanay Emma. Ayan, binisita po niya muli. Matagal-tagal din, no, mula nang dumating si Dodong galing ng Davao. Ayan. Wow, grabe guys, no. Nakita nyo diyan, nakita natin guys, yung paninda ni Nanay Emma ay siyang marami pa rin, no. Tapos yung namamalingki yung anak kong babae. Talagang niro-roll po nila guys ang kita ng kanilang tindahan, no? Ano pong pinagkaiba nanay sa dating trabaho niyo po? Na may ganito ka na pong negosyo po dito? Na-high blood ako dito. Kasi palagi nakakaupo lang. High blood ako. High blood po kayo ngayon? High blood nga ako. Kasi nakaupo lang dito, nakahiga. Tapos nagbili nga si Junior ng TV, pakatlihan ko daw. May libangan ka dito. May libangan ako para may Pero sa nanay, usaping yung pagod, ganyan. Si Nanay, no, talaga naman guys, no? Mas nakakapagod yung dating trabaho niyo. Kaya nga po, yun ang mas delikado po nanay, no? Kaya ito po. Ng kapapalang. So dito, ano pong nakatapulong naman po nanay sa inyong pangalaman po? Yung halimbawa yung kita. Yung income, tapos inaano ng anak ko kung magkano yung tubo. Yun ang pagkain niya. Pagkain niyo. Yung maganda po yun, kung magkano ng tubo, yun po inyong gagamitin. So, hindi namin binabawasan niya. Kaya nga po, at least may mga tinda pa rin po mga Kalingap. So nakailang ano na po kayo, nakailang bili na po kayo sa sentro? Dami na. Marami na po kayo nabili doon? Dami na. Kasi kayo, may mga ano na kayo, mga sigarilyo. Sigarilyo talaga mabenta. Mabenta yung sigarilyo dito. Palaki pati yung ano niyan, tubo, no? Bawat isa-isang ano. Hindi nga po abak nga mamamalingki ng sigarilyo. So meron ka din mga ano nanay, yung mga sibuyas, may bawang. Oh, kompleto yung tindahan ni Nanay Emma. Yung lang sa kayo ng ano. Yan. Nabili ka na po ng mga bagong paninda din. Bagong paninda. Yung natitira. Kumusta naman po yung tindahan dito na? Yung sardinas buwang ang bagal mo, kinain lang. Yung ganyan? Yung gano'n na sardinas na binili niyo. Inano na lang namin, pinalta na lang namin. Mga bago naman mapalingki, mga dami. Bago na po yan. Sa kayang mga kamusta po ang kita niyo po dito? Ayos man. Okay naman. Oh. So, ibig sabihin guys, yung mga pamilya ni Dodong ay siguro hindi, parang siguro ano yun ng tao, hindi ano, sanay kainin yun no, ng mga ganong sardinas. Mga ano lang.
So dito guys, nakita natin mga kalangga, mga kalingap no, na ito napakaganda po ito ni Nanay Emma na natulungan no. Hindi dito nagkamali si Dodong Ruel at ang mga sponsors na tulungan si Nanay Emma na bigyan ng tindahan. Dahil yun nga, inalagaan talaga ni Nanay Emma ang kanyang tindahan mo. At nirurol niya ang kanyang mga kita. Dahil minsan, may nakita din tayo, may mga ilan na ba sa kalingap ang nabigyan ng pabahay at may mga tindahan at nakita natin na ang tindahan ay nagko-close, no? Walang laman, naghihintay ulit sa pagbalik ng kalingap para bilhan ng paninda. Pero ito, kakaiba si Nanay Emma. Napahanga tayo dito kay Nanay Emma dahil si Nanay Emma ay talagang pahinaanin natin guys. Si Nanay Emma ay talagang inaalagaan niya ang kanyang negosyo na ipinagkatiwala ni Ruel of Malalag at ng mga sponsors, di po ba? Ito po napakagandang mga tulungan, no? Dahil maganda po silang magpahalaga ng tinulong sa kanila, di ba? Yan, nakita natin guys, yung kahit nasa loob ng bahay ni Nanay Emma ay malinis. Ay sabi niya, no? Bakat biyan mo mama, baka masira yan, akura pa man silang kuryente. So dito may kuryente na po kay Nanay. Yeah. Tingnan nyo, parang doon yan na si Nanay Emma, makakit pa yung paa ni Nanay Emma. Tayo talaga guys ng mga Pilipino, no? Pag nakaupo, pag sa sariling bahay natin talagang makaakyat yung paa natin sa upuan, no? Yan, parang feeling lang talaga, ang sarap sa feeling na gano'n, di ba? At saka nakita natin dito medyo maliwalas na ang pagmumukha ni Nanay Emma, di ba? Kaya grabe, napahanga tayo ni Nanay Emma, yun nga lang sayang no. Hindi na nakita ni Tatay Romulo, mga ganon. Pero at least kayo man, magpasalamat tayo na si Nanay Emma ay hindi na po siya doon lulutang-lutang sa dagat noon para maghanap ng ginto na kakapiranggot na ginto ang kanyang mahanap. Tapos siyempre napakadelikado po ng kanyang kalagayan doon sa dagat. Kaya grabe, isa na naman ito ay isang achievement ni Ruel na grabe, napahanga tayo dahil ito po ang nakita nila na beneficiaries no ay talagang pinahalagahan din ang ibinigay ng mga sponsor ng mga OFW na sponsors that naiintindihan nila no, yun nga sabi ni Dudong na palagahan po natin ito no, na kahit buhay pa nung Tatay Romulo, sinabi nga ni Dudong na palagahan po natin to ang mga binibigay ng sponsor dahil ito nga sila ay naghihirap din sa ibang bansa. Di po ba masarap po sa isang OFW na kahit maliit man lang ang sahod mo, alam natin na may mga pangailangan din ang pamilya niyo. Pero kahit paano, kahit na maliit man lang, nakatulong kayo, di ba masarap sa feeling din niyo na nakita niyo yung inyong tinulungan, kagaya nito ni Nanay Emma ay pinahalagahan talaga ang kanyang natanggap na tulong. Di po ba? Yung bang hindi ka, parang pag ikaw na sponsor ay talagang mabibless ka rin no, sa nakikita mo na kung paano niya pinahalagahan. Kagaya kasi nandun niya si Dodong, ang pagpahalaga din ni Dodong sa mga sponsor at sa mga binibigay ng sponsor ay parang na ano niya dito kay Nanay Emma, di ba? Lahat ng tumulong sa amin, maraming salamat. Oh, tingnan niyo guys, no, mukha ni Nanay Emma ay talagang maaliwalas na. Ayan. Hindi yung ano na siya no, alagaan lang, kailangan lang siguro dito Nanay Emma ay talaga magpunta ng sentro para magkaroon siya ng maintenance no, dahil sabi niya na high blood. Dahil siyempre alam natin pagdating sa high blood, sa hypertension ay napaka-traidor na sakit no. So dito siguro kailangan ni Nanay Emma ni Dodong no, na mapunta siya ng sentro na makakuha ng kanyang maintenance, no? Dahil siyempre, senior citizen, alam natin may mga libre yan, no? May mga libre sila, dahil yun nga, may lingap center na ang Pilipinas na project ni Bongo, diba? Kaya sana patuloy po tayo guys, patuloy po tayo mga kalangga, mga kalingap. Alam ko po sa lahat ng mga nag-sponsor kay Dodong Ruel, no, patuloy po tayo sumuporta sa kanyang mga vlog. At kung gusto niyo pong magpadala ng
ng tulong dito kay Ruel of Malalag. It's better po guys na mag-direct po tayo, no? Kay Dodong Ruel magpadala ng ating gustong sinong-sponsoran. Huwag po natin guys ipadaan kung kanino man na mga tao pa, no? I-direct po natin magpadala doon sa kay Ruel of Malalag ano man ang gusto nyong itulong at kanino man mapunta. Di po ba? Yun po ang pinaka-maigi po, no? Si nanay nalulungkot dahil sa tinanong kinumusta ni Dodong si Tatay Romulo. Ano na lang po, Dito na lang talaga makatuopan na ito. Iniisip ko na lang sa Panginoon na lang ako nakapit. Lahat ng hirap ko nun. Paano? Kaya mo yan, Nay. Hindi dahil sa inyo. Wala ako nito. Kaya nga po. Dahil din po kay tatay, ano po, nanay na. Dahil din po sa kanya. Ayaw ko po sana talagang. Kaya nga po. Talagang mayayain ako. Talagang ano po si tatay. Iyakin din ako. Kaya di niyo po makakaya na ganito. Ma-interview po kayo. So dahil din po sa asawa niyo po nanay, no? So yun nga guys, no, dahil po kay Tatay Romulo ay nagkaroon po ng ganyang kabuhayan si Nanay Emma. Dahil nakita naman natin guys sa first vlog na yun ni Dodong Ruel, pangalawang vlog ni Dodong Ruel, no, na sinabi na yan ni Nanay Emma na kung siya lang ayaw niya magpa-vlog dahil nahihiya siya, hindi siya sanay na ini-interview, di ba? Pero yun nga, dumating na si Tatay Romulo talaga ang eager na gustong magpa-interview noon, gustong magpa-vlog. Dahil doon nga siguro guys talaga naramdam na yun talaga ni Tatay Romulo noon na hindi na siya magtatagal. Imagine ka, 16 years to 17 years na siya nakaratay, nakaganon lang sitwasyon niya noon na nakaupo or gagapang-gapang. Kaya, grabe. Isa na naman ito, napabilib tayo dito talaga dahil si Dodong Ruel mismo ay talagang agaran na pinagawa itong kanilang bahay dahil grabe nga yung bahay doon, hindi na talaga dahil sa sobrang sira na yun at may tubig sa baba, di ba? So, thank you so much guys. Hindi tayo magpatagal dito, no? Dahil, syempre, alam ko po, may mga gawain po tayo at maraming salamat. Tandaan po natin, lagi po tayo hindi mag-skip ng ads sa mga video upload po ni Dodong Ruel of Malalag at ni Rachel Morales Vlog and of course, kay Kuya Bal Santos Matubang and Kalinga Prab. Huwag po tayo sa kanila dahil sila po ay nag-charity, magtulong po tayo. So, thank you so much. And God bless everyone. See you on my next upload, guys. Bye!